Colonial TV. Nagising si JD na may kayakap na babae. May dinala ba siyang babae ng nagdaang gabi? Hindi niya maalala. It seemed like he was slipping in and out of his rational brain. Instinct took over as his hand traveled down her back. Bakit naka-t-shirt pa ito? Ipinasok niya ang kanyang kamay sa laylayan ng t-shirt nito. Napangiti siya nang lumapat ang kanyang kamay sa balat nito. She was smooth, soft and warm. JD? Tony? Bulong niya. The zing went straight down to his groin. Kahit sa panaginip, hindi maalis-alis ito sa isip niya. He could see her everywhere these days. In his car, in his dreams. Hell, he could even see her face on his cereal bowl. Naramdaman niya ang mabining pagdampi ng kamay sa kanyang mukha. Nakikita niya si Tony sa isip niya. Hinubad niya ang t-shirt na sumasagabal sa kanyang mga kamay at ibinato iyon sa kung saan. His hands went to her small but firm breast. He found her lips in the darkness and swallowed her gaps as he gently teased her nipples with his thumbs. Perfect. His lips moved down to her jawline. He loved her scent combined with the mild floral one that assaulted his senses. Her back arched when his hand moved behind her and he closed his hungry mouth on her nipple. His mind was clouded but his senses were on overdrive. Her little gaps and moans made him ache and his need mounted. His other hand moved to her navel to the soft curls below. She groaned his name. JD. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Tony. Nakatagilid ang ulo nito sa unan at naka-expose ang magandang leeg nito. He could not resist kissing her there. Marahang pinaghiwalay niya ang mga binti nito at unting hinagod ang kanyang mga kamay ang daan patungo sa pagitan ng mga hita nito. Napasinghap ito at napakapit sa balikat niya. Trust me, bulong niya rito. His hand reached her cotton panties. Napaungol siya nang maramdaman niya ang mamasamasang init doon. He palmed her. Then slipped his hand in. Her back arched as her body surrendered with a rush of liquid heat. Isinubsob niya ang kanyang mga mukha sa gilid ng leeg nito at hinagkan ito roon upang mapigilan ang sarili niyang magmadali. She was so wet and ready for him, but he wanted this to last. He wanted it to be good for her. He rubbed that little knob of pleasure gently and was rewarded with a gasp. Her hips undulating, inviting him, driving him crazy. Kung panaginip iyon, ayaw na niyang magising. Nagising si Tony sa mga halik sa gilid ng kanyang leeg. Kahit alam niyang dapat niyang pigilan si JD hindi niya magawa. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili kung sasabihin niyang hindi niya gusto ang ginagawa nito. She wanted it. She wanted him too much. And if that made her a bad person, so be it. Halos hindi na siya makahinga na magsimulang maglakbay ang mga kamay nito. Sinalakay siya ng kaba. Paano kung hindi niya magustuhan ito? She had always been too thin to be sexy. She didn't have breast or even a good size butt. Nang marating na mga kamay nito ang maliliit na kanyang dibdib, gusto niyang malusaw sa hiya. But he caressed them lovingly and uttered one word. Perfect. All her feels fled. Hinayaan niya itong hagurin ng kanyang katawan hanggang sa kapwa sila naghahabol ng hininga. Now he was rubbing her wetness in crazy little circles that made her lightheaded with pleasure. When he slipped one finger inside her, all she could do was gasp and whimper. He growled low in his throat. I want to kiss you here. Napaungol siya at iniangat niya ang kanyang katawan upang salubungin ang naglalarong kamay nito. She was so close but she knew he was trying to prolong her torment. Gusto mo bang halikan kita? He removed his finger inside her and gently rubbed her clitoris. Dito? She gasped. JD, gusto mo ba ng signed invitation? He chuckled and moved downwards, between her thighs, then he tugged her panties down. Oh God, when did I turn into such a...
She cried in Arch as his tongue swept against her wet heat. She grabbed the sheets. She needed to hold on to something as he held her in place with his hands on her thighs. She leveled herself on her elbows, needing to see him even through the haze, knowing that he was doing that to her, for her unbelievable as it was. He looked up and met her eyes. It was a wonder she didn't catch fire with that look as she gasped for breath. When he lowered his head again, he pushed 2 fingers inside her and licked. Her world exploded in shimmering waves of pleasure. JD could not get enough of Tony. She tasted so good. He ground his crotch on the mattress, wanting so much to be inside her, but needing her to come for him. When he felt her climax, he couldn't stop licking. When his shudders died down, he pushed himself up and licked his way to her belly and her breast. She looked so satisfied. She smiled as she reached for him. Hindi pa siya naging ganoong katigas sa buong buhay niya. At kung hindi niya maibabaon ang naninigas na bagay na iyon kay Tony, sa loob ng 5 segundo, mawawala siya sa kanyang sarili. So he rubbed the tip of his erection against her wetness and groaned. She was so tight. He needed to take it slow. Slow? He growled. He was dying. He pushed the head in and she lifted her hips in response. Unti-unti iyon kaya parang mauubusan siya ng hininga. When he was fully inside her, he paused to savor her warmth and look into her eyes. Tony. Napakarami niyang gustong sabihin dito ngunit walang pumasok sa kanyang isip na punong-puno ng pagnanasa. Right now, all he wanted was to give her pleasure. So he did. Sino ba ang walang hiyang nagfa-fire drill ngayong umaga? International convention pa yata dahil iba't ibang lengguwahe ang naririnig niya. Umungol siya at tinakpan ng una ng kanyang mukha. Shit. Lalo siyang napangiwi ng madagdagan iyon ng kumakantang boses ni Kon, ang staff lion sa Japanese anime na Bleach. Mabilis na inabot niya ang kanyang cellphone para sagutin ang tumatawag. Bakit? Angil niya na nasa kabilang linya. Ang ganda ng gising natin ah. Umaga ka nang umuwi no? 10:30 na ay naghihili ka pa. Mahiya ka naman sa balat mo oy. Tudyo sa kanya ni Ice. Naningkit ang kanyang mga mata nang sipatin niya ang kanyang relo. Shit. Very colorful ang vocabulary natin ngayon ah. Mabuti naman at nakarating ka pa sa kama mo. Gumagapang ka na raw kagabi paghatid na Elpidio. He vaguely remembered being pushed through the door and finding Tony. Shit. Unti-unting bumalik sa alala niya ang mga nangyari ng nagdaang gabi. O ang naisip niyang mga nangyari. Could it have been just a dream? Iniangat niya ang kumot sa nakabalabal sa kanya at napangisi. Hell. Nakatulog ka ba uli? Untag ni Ice. Dumapa siya sa kama at inamoy ang unang katabi ng nasa kanya. I had the most amazing dream last night, my friend. Kung mamasama-sa at may kasama kang aso, huwag mo nang ikwento. Humalakhak ito at kahit parang tinatambol ang ulo niya ay natawa rin siya. Napatawag ka? Tanong niya. Ginigising lang kita. Tumawa uli ito. Biro lang. Alam naman natin kung sino ang nagpasabog sa HQ. Si Han Ibiki. Dumating siya rito sa Pilipinas ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ayon sa flight records, dumiretso siya sa Bacolod ng sumunod na araw. Swerte lang yata at naabutan ka niya rito sa HQ. Kung hindi ka umuwi, malamang na hindi niya malalaman kung nasaan ka. Alam ba niya kung nasaan ako? Hindi pa. Kaya safe kayo riyan. Pero mag-ingat pa rin kayo para makasiguro. Bili nito. O siya at pumupo si Diego. Torni Ivo na maghugas ng puwet ngayon. Good luck sa kanya, natatawang sabi niya. Hindi niya alam kung good o bad news iyon, ngunit mas mabuti nang may update kaysa wala. At mabuti naman at hindi pa sila natutunton sa San Salvador. Nang matapos ang tawag ay tumayo siya at nagtungo sa banyo. Sinipat ang kanyang refleksyon sa salamin doon. He looked like a hell. A vision of Tony arching her back against him as she came flash in his mind. Napasulyap siya sa connecting door. Umangat ang kanyang kamay upang abutin ang doorknob,
Ngunit nag-aalinlangan siya. He hadn't really thought this through. Sa totoo lang, lalo lamang sasakit ang kanyang ulo kapag nag-isip pa siya. He might as well take it as it came and went with the flow. Naligo siya, nagsipilyo, nagbihis at bumaba na. He wanted to see Tony and kiss her good morning. Napatda siya sa pinto ng kusina nang makita niya ang eksenang tumambad sa kanya. Magkatabing nakasandal sa mesa sina Tony at Clark, nakaakbay si Clark dito. "Hey!" Bati sa kanya ng lalaki at ngumiti ito. "Up late today, aren't we?" "Yeah, I wore myself out last night." Tumingin siya kay Tony na agad na namula ang mga pisngi. "Pupunta kami ni Clark sa Bacolod. Hinintay ka naming magising para makapagpaalam. Kung hindi, dahil sa namumulang mga pisngi nito, wala siyang nakikitang indikasyon na may naganap na kakaiba sa pagitan nila." Panic shot bullseye in his gut. "Bakit?" "We want to spend some time together." Sagot nito. "By ourselves." Dugtong ni Clark na nakatingin ng tuwid sa kanya na tila hinahamon siyang kontrahin ito. "We have imposed on everybody's good graces long enough and I wanted to spend time with Tony before I go back to Pakistan on Saturday." May namuong pagtutol sa kanyang dibdib ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang mukha. "I see. Don't worry, I'll take care of her. We'll call you up soon as we reach the city." Sabi ni Clark. Isinuksok niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang cargo shorts upang hindi niya masakal ito. "Who's driving?" Biglang pumasok si Renz sa kusina. "Ready na ba kayo, boys and girls?" Tanong nito. "There's a ride," wika ni Clark. Binalingan nito si Tony. "Let's go." Tumango si Tony. Bago lumabas si Clark ay binulungan niya ito. "If you hurt her, I'll make sure you have a slow and very painful death." "I won't," sagot nito. "I want to talk to you, Tony," sabi niya. Napabuntong hininga si Tony. Palabas na sila ni Clark. Ang akala niya ay absuelto na sila ngunit nagpahabol pa si JD. Inaasahan niyang magagalit ito nang magpaalam sila at kukumprontahin siya. But it seems she had underestimated him again. The guy really was an enigma. "Go ahead, I'll be right there," sabi niya kay Clark. Tumango ito at saka iniwan sila. Hihimatayin yata siya sa nervyos. Kahit nakatingin lamang siya kay JD, ay naalala niya ang nangyari sa kanila. Nasaan ba si Aling Maring kung kailangan ito? Paanong naiwan silang dalawa ni JD sa kusina? Itutuloy mo pa rin ang pagpapakasal sa kanya sa kabila ng nangyari sa atin? Tanong nito. Kailangan ba ngayon tayo mag-usap? Kinakabahang tanong niya. Bukod sa alam niyang maaaring may makarinig sa pinag-uusapan nila, ayaw niyang makipagdiskusyon dito dahil hindi pa siya handa. "Oo," sagot nito. "Pagkatapos ng nangyari, bigla ka na lang aalis ng walang paliwanag? Ni hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataon para ano?" Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay para pigilan ang kanyang sarili na itulak ito. "Ano bang gusto mo?" "Ikaw?" "Ako?" Tumawa siya ng pagak. "Ang sabi mo kagabi, hindi mo kayang ikompormiso ang kalayaan mo kaya natatakot ka sa akin." Kumunot ang noo nito. "Ano ba ang mga pinagsasabi ko kagabi?" "Sabihin na lang nating daig mo pa ang nag-double dose ng truth serum." "Crap," he muttered. He looked like he had just been bonked on the head with a rubber mallet. "Mas mabuti pa sigurong ibaon na lang natin sa limot ang nangyari. Hayaan mo na lang ako. Mas mabuti na rin hindi na tayo magkita." "Now that's stupid," protesta nito. "Is it?" Pagkatanong pa lamang niya, alam niyang alam na nito ang sagot. Hindi sila pwedeng patuloy na magkita. Magkakaroon lamang ng mga komplikasyon. Baka magkasamaan pa sila ng loob. Ngunit maisip pa lamang niya iyon ay tila may malaking puwang na sa kanyang dibdib. "So, hanggang dito na lang tayo?" Salubong ang mga kilay nito. "Hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataong ma-overcome ang takot ko sa commitment? Kung hihintayin kita, baka malagutan na ako ng hininga, hindi ka pa nakakapagdesisyon. Sige na, hinihintay na nila ako." Tumalikod na siya. Naglalakad ni siya palayo nang tawagin uli siya nito. "Huwag kang magpakasal sa kanya, Tony."
Hindi na niya nilingon ito dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon, hindi na niya magagawang umalis pa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.